May na-discover akong problema ng mga OFW pagdating sa pag-fill out ng e-travel. So may mga nagpi-PM kasi sa akin na hindi raw makita yung flight number. Tapos one time kasi, even before that, may nag-PM sa akin na ang solution daw is piliin yung special flight. Which is napagtanto ko na mali. So tingnan muna natin yung booking details ni Kabayan. So mula Riyadh, Saudi Arabia, Terminal 3. Tapos dadaan ng CMB, Bandaranal Ke, tapos mula sa Bandaranal Ke, dadaan ng Malaysia, Kuala Lumpur, then Kuala Lumpur to Manila. Okay, pagdating sa pag-fill out ng e-travel form, ito lang yung titingnan natin, kung saan ka manggagaling or yung origin. Dito sa flight details na to, ang origin niya is Riyadh. Doon siya manggagaling. Riyadh, Saudi Arabia. Tapos, pagdating sa transfer or connecting flight, ang titingnan na natin dyan is yung huling flight papuntang Manila or yung huling connecting flight. So, di-disregard na natin yung tatlo na to. Turo ko ng mabuti. Ayan, yung tatlo na yan, disregard natin. Ito yung titingnan natin sa huli. Huling linya. Ito na yung aeroplano na pupunta ng Manila. So, from Kuala Lumpur, ang flight number MH804, tas dadating sa NAIA Terminal 1. Isingit ko nga rin pala rito na makikita nyo sa booking details yung bagahe nyo din. So, si Kabayan is allowed lang ng 1 piece, tapos maximum 30 kilograms. Yun lang yung libre. Pag nag-excess dyan, lumagpas ka ng 30 kilograms, kunyari 30.1, 30.2, depende dun sa check-in counter, sisingilin ka na niyan ng siguro $50 per kilo. And depende pa yun sa mga check-in counter ng connecting flight mo. Kung papalusutin niya yung 30.1 kilograms na check-in luggage mo. Tapos nandito naman sa lower rate yung hand carry. So huwag kang din lalagpas dyan. May mga rules yung flight, depende sa kanila. Kung overall ng dala mo is titimbangin ay dapat hindi lumagpas ng 7. Pero sa ibang flights naman is yung hand carry mo, kunyari yung main hand carry, 7 kilograms yung maximum. Tapos nakaset aside pa yung additional na personal bag or laptop bag. So hindi nila minsan sinasama. Depende sa airline. May kanya-kanya silang ruling. Okay, so dito tayo sa form ngayon. Bali, pagdating sa flight information, ang titignan natin is yung flight na darating ng Manila or yung huling connecting flight mo. Yung sa booking details na pinakita ko is mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, papuntang Manila. Tapos yung flight na yon is MH804, which is Malaysia Airlines. Ang nilagay kasi nila dito is Sri Lanka. So yung Sri Lanka kasi na airline, yun yung flight niya na aalis ng Riyadh. So baka akala niya kasi dire-diretsong Sri Lanka Airline yung sasakyan niya. Hindi, nagbago doon sa huling flight, which is yung Malaysia Airlines. Pagdating sa MH804, hindi rin kasi nakalagay doon sa booking details kung ano nga bang airline yun. Yan, balik tayo dito. Hindi kasi nakalagay yung mismong name ng airline. Ang nakalagay lang is yung logo at saka yung flight number. Okay, inote natin yung MH804. Tapos magbukas tayo ng Google Chrome. Tapos google.com, isa-search natin to. Ayan. So enter mo yung flight number, tapos dagdagan mo na lang ng flight status para makita mo kung ano nga ba yung airline. So dito siya lumitaw, Malaysia Airlines MH804. So ayan yung paraan para malaman yung name ng airline nung flight number na makita mo sa flight details mo. So kung dito sa flight information, dapat Malaysia Airlines. Para pag pili mo na Malaysia Airlines dito, makikita mo na yung MH804. Ang isa ko pa nakikita problema ng ilang OFW kaya nahihirapan mag-fill out ng e-travel form is tinatype. Dapat itatap mo yung down arrow doon sa kanan, tapos at saka mo pipiliin yung dapat na nakalagay doon sa box.